ba maglingkod sa Diyos? Nakumpleto po ba natin yung every Sunday? Kumpleto ba yung attendance mo? Or kapag pa may gawain sa simbahan, present ka ba lagi? Hindi ka ba nalilate? O naibibigay mo ba yung very best effort mo sa Lord? Ayan, kapatid, pag-usapan po natin kung paano tayo maglingkod sa ating Panginoon. Kapag sa Lord, minsan, okay lang tayong mali, okay lang na umabsent, okay lang na di mag-effort, okay lang na di tapusin, okay lang na di umattend. At marami, okay lang yon. Kailan mo sinabi o kailan kahuling nag-effort sa Lord? Kailan mo sinabi na, ito yung isusuot ko sa Sunday, bagong bili ko to, ito yung pinakamaganda. Kasi pupunta ako sa church para mag-serve sa Lord. Kailan yung last journal mo? Kailan yung last intimate relationship mo sa Lord? At kailan ka lumaban sa pamamagitan ng tuhod mo? Kailan po yun? Hindi ko na po maalala, Your Honor. Yung po ba? Yung po ba yung sagot natin? Hindi ko na po maalala, Your Honor. Ayan. So, basahin po natin yung Marcos 12:29 to 31. Sabi po, sabay-sabay po nating basahin. Ready, go. Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa. Ayan. So, dalawa lang yung ibinigay sa ating utos. So, hindi po ito basta-basta na inutos lang ng nanay mo, ng kapatid mo, ng leader mo sa church. Ito po ay inutos ng isang makapangyarihang Diyos, ang author ng lahat. So, paano nga ba tayo mag-serve sa Lord? Number 1, serve God with love. Serve God with love. Sabi po sa Ephesians 3:17, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso. Sa pamamagitan ng inyong pananalig, dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. So ito yung dapat nating maging tungtungan. Kailangan yung pundasyon natin may pag-ibig. Ito yung maging ugat, pag-ibig, pag-ibig. Bakit pag-ibig? Kasi anuman yung sitwasyon, anuman yung panahon, sino man yan, kahit ayaw mo dyan, pero dahil naranasan mo yung pag-ibig na binigay sa'yo ng Lord, pwede mo siyang mahalin. Yan, securely settled and deeply founded. Dapat nag-uugat yung pag-ibig natin sa paglilingkod sa Diyos. Hindi yung parang tayong talim na itinusok lang, na kapag hinangin, wala na, dumating yung konting ulan, bumagsak na, o kaya yung konting pagsubok na wala na. Dapat po ang pundasyon natin ay nananatili si Kristo sa ating puso sa pamamagitan ng pananalig. Kailangan tayo ay securely settled and deeply founded with the love of the Lord. Kung paano mo naranasan yung great love niya sa buhay natin. Dapat ganun tayo katatag na manatili sa presensya ng Lord. Hindi yung konting bagyo lang, konting tapik lang, konting salita lang, ayaw mo.
Konting pagsubok lang, suko ka na. Konting lagnat lang, ayaw mo na lumakad. Konting ulan lang, ayaw mo nang pumunta sa church. Pero salamat sa Lord kasi hindi aksidente na umuulan kayo at nandito ka. Kasi pinapakita kung paano ka nagsiserve sa Lord. Amen. Ayan. Sige po, palakpakan po sa kanila. At number 2, serve God with excellence. Excellence. Sabi po sa Colossians 3:23 hanggang 24, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Si Lord yung bibigyan mo ng effort. So dapat ibuhos mo na lahat. Kasi di ba kaya nga natin ibigay lahat sa school natin, sa trabaho natin, sa pamilya natin. Pero bakit pagdating sa Lord, okay na yan. Mamaya na ako. Mabilis tayo mag-okay na. Ibigay po natin yung effort natin to serve the excellent God. Hindi yung puro laman na lang yung pinapairal natin na nahihiya ako. Pag sinabi ng ating leader na, "Uy, ikaw na mag-pray." Ba't ako? Ba't ako? Laging ganun yung sagot natin. Laman pa rin yung nananatili. Kapag sinabi, "Ay, pupunta tayo dito." "Ay, susunod na lang po ako kasi may gagawin pa ako sa bahay, maglalaba pa po ako." Ang dami pa po kami gagawin. May marami pa trabaho sa bahay. Hindi ba natatapos yung gawaing bahay? Marami tayong dinadahilan. Pero kailangan po tayong mag-serve sa Lord excellently. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo kaya. Kaya mo yan with the help of the Lord. Yeah. So, paano nga ba tayo mag-serve with excellently? Letter A, work hard. Yan. Ibigay mo ang very best effort mo. Hindi lang basta effort. Hindi lang basta best. Very best mo. Kumbaga lahat ibigay mo na. Hindi pwedeng hindi the best kapag kay Lord ka maglilingkod. Ibigay natin sa Diyos lahat. Gawin mo ang lahat for the glory of God. Ayan. Sabi po sa 1 Corinthians 10:31, kaya nga kung kayo kumakain o umiinom o ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyong lahat sa ikararangal ng Diyos. Ano man yung ginagawa natin, kailangan nakapagbigay kalugod pa rin sa ating Panginoon. Letter B, work intentionally. He deserved an excellent service. Dapat po kikilos tayo with love, with joy, with enthusiasm. Ayan. Gawin natin lahat ng ito para sa Diyos. Ayan. Kailangan kapag naglilingkod ka, masaya ka. Kumbaga, may sa heart mo na, ay, parang na-overwhelm yung heart mo pagkatapos. Hindi naglingkod ka na, kasi pinilit lang ako eh. Ayoko nga dapat pumunta sa church, ayoko nga dapat pumunta ng life group. Ang kulit-kulit kasi ng life group leader namin. So, kailangan, meron tayong kasiyahan sa puso when we serve God. Dahil tandaan po natin, walang sayang sa paglilingkod sa Panginoon. Yung po, sabi kanina sa Colossus 3:24, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin nyo pagkakalobang kayo at yung palang inilaan para sa inyo. Yung paglilingkod mo sa Lord, hindi yan sayang. Yung pag-attend mo sa church, yung pag-attend mo ng prayer night, pag-attend mo ng life group, kung ano man yung gawain para sa Lord, hindi yun nasasayang, kapatid. At hindi ang Lord basta-basta nag-uutos lang, laging may kalakip na pangako. Tama po? Sabi po sa pangako niya, di ba, sa Colossus, pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa iyo. Kung babasahin natin, para sa akin pala yun. Hindi para kay Jimson, para sa akin yun.
I-grab natin lagi, may gantimpalang ipagkakalob sa akin ng Lord. Magsiserve na ako sa excellent God, meron pa akong reward. Ayaw po ba natin nun? Di ba kaya tayo nagpapakapagod sa school? Kasi para sa mataas yung grade, magkaroon ng awards, sa trabaho ganun din, para medyo tumaas yung position. Pero bakit pagdating sa Lord, tinatamad ka?